Good day mga boss. Ang San Miguel Bermen merong plano magpalit na naman ng import. Ang hinahanap nila ang ika-4 na import na posibleng makatulong sa kanila para magpatuloy sa Commissioner's Cup. 4 na laro na lang ang natitira ng San Miguel Bermen, kaya tinitingnan nila ang isang posibilidad na isang NBA caliber player ang kanilang kukunin at ang taas ng kanyang field goal percentage pagdating sa outside. Dahil hanggang ngayon hindi pa nga nila nakukontak itong si Benny Boatwright. Ito nga ang kinukonsidera ngayon na import ng San Miguel Bermen, itong si TJ Warren. Si TJ Warren nakapaglaro sa Phoenix Suns ng 5 taon at na-drop din ito ng Phoenix Suns at pagkatapos ay na-trade ito sa ibang kupunan at na-trade din ito sa Timberwolves at naibalik sa Phoenix Suns. Pero ngayon ay nasa NBA G League ito. Isa itong 6'8 na big man na merong outside shooting ability, attacking ability at 31 years old. Kung ikukumpara mo itong si TJ Warren sa mga kalidad ng tatlong naunang import ng San Miguel Bermen, napakalayo po ng kalidad. Unang-una si Quincy Miller. Ang pangalawa, yung hindi si Torion Jones, at ito yung panghuli si Narcis. Kaya naman tinitingnan na ni Coach Leo ang posibilidad na itong si TJ Warren ay paratingin na anytime dahil kinakailangan na nga nila ang 4 na laro, makuha nila yon para nang sa ganoon makakuha sila ng magandang positioning sa bracket at posibleng playoff na kuha nilang papasukin. Alam natin na hindi kakayanin ni Junmar Fajardo mag-isa lang ang San Miguel Bermen. Kinakailangan nila ng isang import na magkukumplement kay Junmar Fajardo. Pag sinabi mo kasing Commissioner's Cup, ang mga import ang dapat nagdudumina dahil nga sa lalaki nila, kaya inaabangan na ngayon ang magiging move ng San Miguel Bermen. Ano nga ba ang mga dapat gawin ng San Miguel Bermen para makuha itong si TJ Warren? At ano pa ang mga kailangan na pyesa ng San Miguel Bermen para nang sa ganoon makasabay sila sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup? Dahil kung hindi nila babaguhin ang kanilang lineup, tiyak sa kangkungan sila pupulutin. At take note, dumating na nga sa bansa ang prodigal son ng tropang Giga. Sa katunayan, marami na ang nag-i-interview sa kanya. Ito nga ay si Mikey Williams. Si Mikey Williams ay talk of the town nga ngayon dahil nga sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas na napakatagal na ng panahong nawalay ito ng tropang Giga at hindi na nga ito maibabalik pa ng tropang Giga. Dahil nga sa pagdating nito sa bansa, ang SGA ang tanging mayroong karapatan sa kanya ngayon. Pero pag-amin ni Mikey Williams, gusto niyang magbalik sa PBA at isa sa mga magiging destination nitong si Mikey Williams ay ang Converge Fiber Xers na nagdala sa kanya ngayon. Pero isa rin sa magiging destinasyon nitong si Mikey Williams ang SMC team na kung saan ang San Miguel Bermen ang posibleng destinasyon neto, na kung saan sa pagdating niya sa unang araw sa Pilipinas ay pumunta agad sa laro ng San Miguel Bermen at kinumusta ang kanyang mga kaibigang si Marcio Lassiter, Simon Enciso at ang kanyang best friend na si Chris Ross. Kaya hindi katakataka na kung gugustuhin ni Mikey Williams ay ang destinasyon ay ang San Miguel Bermen. At ayon nga sa mga ulat, dahil nga si Coach Leo na ang head coach ngayon ng San Miguel, pinag-usapan na ito ng management na bigyan ng misyon itong si Chris Ross na dapat makumbinsi niya itong si Mikey Williams na maglaro sa San Miguel Bermen, dahil kung hindi
ay si Chris Rose ang papatawan ng parusa na kung saan ililipat at i-trade na nga sa ibang kupunan na kung saan matagal na ngang usap-usapan na si Chris Ross walang dahilan kung bakit natsugi itong si Coach Leo Austria bilang head coach ng San Miguel Bearmen. Kaya aabangan natin ang mga moves na yon. Ano sa tingin nyo? Madadala at makukumbinsi ba ni Mikey Williams or makukumbinsi ba ni Chris Ross na maglaro itong si Mikey Williams para sa San Miguel Bearmen? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersobilad, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Mascarinas at sa Mascarinas family, Dennis Rosalado, Michael Rosalado ng Calbayog City, Samar. Marami pong salamat uli. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso, Hapres PH at ng Bostor. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.